Hi guys, welcome to the PlayLogic Studio. My name is Ren, this is Owen, and this is Dave. So today we'll be unboxing our newest printer in the studio. It's the Creality iCombo. Ngayon, it was released in March 11, so bago pa lang siya. And it was released to compete with Bambu Lab A1, yung combo nila. So meron na rin tong multi-filament system, yung tawag nila is yung CFS. Ang sa Bambu Lab kasi yung sa AMS AMS, tama ba? Yeah. So, okay. So, first things first, yung specs. Ano ba specs nito, Dave? So, ang build volume niya is 260 by 260 by 300 mm. And naka-tri-metal nozzle na siya. So, tri-metal nozzle. Ano ba yung tri-metal nozzle? So, pwede na tayo mag-print ng abrasive filament or engineering filament like PACF, nylon, and such. Lahat ng carbon-filled na filament like PET, GCF, gano'n, mga abrasives. Then, yung CFS niya is kaya niya mag-accompany ng 4 na CFS. So, 4 times 4 equals to 16 colors. Dami na nun. So, ang dami na nun. Oh. Tapos ito, may ano pa siya, may feature din siya ng RFID. So, parang nababasa niya kung ano yung color nung filament na papasok sa kanya. Pero I think meron na nun si Bambu Lab. Meron na nun before eh. So, parang in-apply na lang nila dito rin yan. Tapos, ano pa ba? Ano pa bang specs na So, ano to? ang kinaibahan naman niya ng CFS sa AMS is may built-in na siyang dryer. Yun, yung dryer. May sa wet filaments. Ginagamitan natin siya ng silicone beads or silica gels. Silica gels. Para ma-absorb yung moisture. So, para na-dry niya before and while printing. Okay, maganda yun. Tapos, ito rin, printing speed niya, nasa 500 mm per second na siya, max speed. So, mas mabilis na rin siya compared doon sa mga naunang models. Then, nakakabigla nga yung ano nito, yung medyo mahal siya sa kuryente kasi 100 watts yung 1,000 watts pala. 1,000 watts pala yung bed heater niya. So ano bang advantages kapag 1,000 watts ang heater versus sa ordinary na 350 watts na heater? So ang advantages nun is hindi siya mahal ang kuryente. Kumbaga, mabilis lang siya mag-heat ng 100 watts. So okay. mabilis lang. So ganun pala yun. So once na ma-reach niya yung optimum na temperature, doon mag-i-stay na siya doon. Parang same lang din sa 350 watts. Kumbaga, mabilis lang talaga. Okay, so nakuha na natin yung specs. I-unbox na natin. Let's go. Cutter mo. Pakita lang natin yung mga nasa loob. No? Oh, Laki pala niya. Owen, magay mo itong ano. What's that? Ayan. Oh. So, merong What's this? mga wires. Tubes Yung para sa CFS. filament. Ay, tama. Tubes para sa filament. And then ito ay... What's this? Ito yung sa ano, Parang nozzle. yung multicolor adapter. Tama. Next one is the printer. Pre-built na pala. CFS. CFS. Okay. Boxer or... So, Yan, sige, lagyan mo na natin. yan po ang CFS. Para siyang ano. Talagyan ng plato. Bukan pang Ayan, dishwasher. Yan. Yeah. Ayos ah. Okay, next. Next na yung printer. Oh, pati yung steps nakalagay na dun sa kahon, guys. pati pa yung pagtanggal ng mga Ng box. box anyway. Yan, sige. Next. The guide. This is the guide for the printer. And may kasama na siyang tools and ano to? Wires. Wires and ayan, may tools na rin siyang kasama. Pati yung grease, ano. I think that for the lubrication. Okay. Next one, free filament Yan. na white. And for the power wire, this one, not sure kung ano to. Pag gusto niya lang isang color lang. Actually, ang assembly nito nasa gilid na, di ba? Gusto niya lang isang color.
ito na yung ano. Bracket mismo. Ay, yung ano niya, yung wala. Parang Ano yung upper silver. Medyo matigas siya. Then integrated na yung mga system ko. Dual SIM. Okay. Natin yan, dito lang, gilid. Yan. Or nasa loob. Balikan ba? Dito. Yan. Okay, so yan lang yung mga parts. So, ano lang, ilan lang? Dalawa lang dito for the printer, tapos isang para sa CFS. So, yan. 360 na yung ano niya? Screen? Nakakasa. Ha? Pero tanggalin natin. Yan. Okay. Sige. Assemble natin. Okay, so i-assemble natin siya. Actually, madali lang since dalawa lang yung parts niya. No? Isa yung gantry. Tapos itong base. Okay, so first, ang gagawin natin, ito actually yan. Sasakto lang natin yung babae dyan. Bakit nakatago na yung stepper motor niya. Yan, so dito lang natin. Tapos, meron siyang mga screw. Yan, so yung screw na yan, i-screw lang natin dito sa mga hole na para sa screw. So, madali lang siya. Very self-explanatory. Meron siyang kasamang mga tools na gagamitin. So next is yung wire. Lalagay lang natin to the corresponding na port. Lang din siya dyan. Tapos, tatago natin siya. Meron siyang kasamang caps. Very neatly. Yan. So mapapansin ko yung ginawa ni Creality is yung mga learnings niya from the past mga printers. Don't forget na may box screw sa likod. Isang may screw. Yeah, itong screw na. Don't forget that. Both sides. Yes. Then, yung wiring diagram. So, yung mga paano natin kakabit ito? So, dito. Head niya. So, papalakarin natin siya dito. D-axis. Grabe naman si Creality. May pa-cable organizer na. Sa cave, sakto kayo pupunta dito sa ganito. Tara, gawin natin ang
port is connected sa isa pang CFS. Kaya dalawa. Oo nga, pagka pwede mo siyang i-expand sa iba-ibang colors pa. So take note. Yung main clay is yung 4 extension sa isa pang CFS. Take note hanggang 4 na CFS yung kaya. Yung mas mahaba is yung sa direction. So, saksakan din natin siya. Then connect sa likod ng icon. Then also, compatible din si iCombo sa isang filament. So, ito yung rack. Meron pa rin siyang kasama na para sa anti-tangle. Pero for the sake of the presentation na lang, ang gagamitin namin is yung CFS kasi alam naman na natin yung single filament system. So after yan, tube. So lalagay mo dito saka dito. Tapos next is dito. Sa likod ng CFS. Tapos sa ilalim. Ayan. Bali yung buffer is na 4, so 4 na CFS ang kain. Okay. So after nyan, pwede natin ilagay yung filament. Okay, so ang mga filaments natin, RFID na. So madidetect niya kung anong color siya. In this case, green siya. So pag nilagay namin dyan, madidetect niya na yun. Okay, so after that, after natin ma-install na ating mga tubes and yung power cables, i-turn on na natin siya. Yeah, so while nagbo-boot up, lalagay na namin yung mga filaments. So take note na RFID siya. So automatic yan, dapat pag nilagay, install namin doon, madidetect. So ang napili namin color ay red, green, tapos white and black. So, start one is color green. So, automatic na po siya nag-feed. Then slot 2 is red.
So, insert na po natin ang color red. So, bakit siya nagawa back and forth? Kasi nire-read niya kung ano yung color. So, ang third slot is white. And the last slot, of course, the fourth slot is color black. Oops, wait lang guys. So, okay na po. Kita po. So, currently, nag-dry siya. So, ang relative humidity sa loob ay 60%. And 23 degrees. Sa loob. So, meron siyang hydrometer sa loob. Yeah. So, currently, nag-self-check po siya. So, ngayon is input shaping siya. So, input shaping is back and forth. Tinetest po yung stepper motor. Like yung frequency ng stepper motor for better prints. So, currently, nag-input shaping na siya ng y-axis yung bed. So, sobrang vibrate po. Ang damdam yung vibration. Okay. So, currently, nag-auto leveling siya. Pansin nyo na wala na siyang yung probe na lumalabas-labas. Yung bed leveling pa na niya is ginagamitan siya ng strain gauge. O hindi na siya ginagamitan ng CR touch katulad unlike sa KT. Sa cage, meron pa siya ng probe na nagde-detect ng level. Deep break pan, model pan, camera check. Nga pala, may camera nito guys. So, built-in na yung camera niya. Hindi siya yung dating aftermarket na camera. So, dito built-in siya. So, pwede na tayong mag-video ng mga prints natin. Tapos, scatter check. So, yung kanina din, yung input shaping. Tapos yung last one. Okay na. So, complete na po ang self-check niya. Yan, try natin mag-print. We're gonna try to print. Ay, Update ng firmware. update ng firmware. O, yan. So, ang update ng firmware ay 1.1 na. Download. Share ko na mga po eh. So, finally, after the update, inopen na namin siya. Then, so as you can see, automatic niya nang na-detect through RFID ang color ng bawat filament. So sa slot 1 is PLA green, slot 2 is PLA red, slot 3 is PLA white, and slot 4 is PLA black. Calibration of them. Ayun. Pwede mag-select. Kahit ano. So, pwede ka pala mag-select doon. Let's say white. Let's say white. Best print lang.
So, done na po siya mag-print benchy, ng benchy. Ang estimated time sa files natin ay 15-minute benchy. Pero sa mismong printer is inabot siya ng 19 minutes. Hindi pa kasama yung self-check niya, yung self-calibration. So, yun. Ayan. So, yung benchy naman, maganda yung kinalabasan. Pretty decent naman kayo. Wow. Malinis siya talaga. For the speed. Wala namang medyo nakitang walang stringing, tapos yung mga layer lines niya okay. Okay. So thumbs up for yan yung unboxing and preview ng Creality High Combo. So, we'll be posting more videos to sa mga prints namin gamit yung multicolor printer. Tapos, stay tuned lang kayo dun sa mga iba pang videos na gagawin namin for the PlayLogix channel. Sige. Thank you!